Magandang araw po, Miss Terry, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Uunahan ko na po kayo. Magpapasintabi na po ako para sa mga mababaw ang sikmura. Ang kwento ko po ay hindi lamang mahirap paniwalaan, kundi sadyang nakakasuka rin. Kaya't maaga pa lang, gusto ko nang magbigay ng babala sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Noli. Babaguhin ko rin po ang pangalan ng mga lugar at tauhan sa kwento dahil sa maselang mga detalye nito. Tulad ng karamihan sa atin, Miss Terry, sanay na ako sa pananalasan ng mga bagyo taon-taon. Normal na yun para sa amin. Pero may isang bagyo na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang bagyong nagbago ng lahat ng aking paniniwala. At ito po ang aking kwentong kababalaghan. Isang araw bago dumating ang inaasahang bagyo, ramdam na agad na may kakaiba sa amin. Ang hangin po, Miss Terry, na dati malamig at tahimik lang. Ngayon, parang may kasamang ugong na nagbabadya ng peligro. Madilim na ang langit noon kahit tanghali pa lang. At tuwing lilipad ang hangin, nagkakalampagan ng yero sa bubong namin. Ang mga aso sa kalsada tila ba kabado, panayang tahol. Nay, malaki daw yung paparating na bagyo, sabi sa balita. Kaya nga dapat ayusin mo na yung bubungan. Baka tangahin ang hangin yan mamaya. Ilang bagyo naman na yung dumaan, Nay. Wala namang nangyayari sa bahay natin kahit gaano pa kalakas. Kampante pa kami ni Nanay. Iniisip namin noon na parang dati lang to. Malakas ang ulan, konting baha, tapos okay na. Pero maling-mali pala kami. Pagdating ng gabi, nag-umpisa na ang ulan. Sa una, parang normal na ambon lang. Pero maya-maya, lumakas na ng lumakas. Parang drum ang tunog ng ulan sa bubong namin. Tapos ang hangin, parang sumisigaw. Noli anak, mag-ayos ka na ng mga gamit. Tumataas na ang tubig sa labas. Mukhang aabutin na tayo dito. Ginising ako ni Nanay dahil ramdam na niya ang panganib. Pagtingin ko sa labas, lagpas tuhod na nga ang baha. Nakita kong may mga yero at sanga ng puno na inaanod sa tubig baha. Pati mga kapitbahay namin, abala na rin sa pag-aayos ng mga gamit nila. Nagmadali agad akong ilagay sa mataas na lugar ang TV, rice cooker, ref at kung ano-ano pang mga gamit. Pero kahit anong bilis ko, tuloy-tuloy pa din ang pagtaas ng tubig. Sa ilang minuto lang, lumubog na ang buong sahig ng bahay namin, Miss Terry. Walang tigil ang ulan at parang galit na galit ang hangin. Wala na kaming nagawa kundi umakyat sa bubong. Sa labas, puro baha na eh. Kita ko ang mga kapitbahay naming nasa bubong na din, sumisigaw ng saklolo. Sa sobrang dilim, kidlat lang ang nagsisilbing liwanag. Alam mo, Miss Terry, sa tuwing kikidlat nun, makikita mo ang wasak na paligid. Mga natumbang puno, bahay na inaanod,
at ang mga tao na hindi alam ang gagawin. Nay, kumapit ka lang. Huwag kang bibitaw. Giniginaw kami parehas noon. Basang-basa na ang suot namin. At si nanay, halos hindi na makapagsalita sa lamig. Iniisip ko, paano kung magkasakit siya? Wala kaming naisalbang gamit. Kahit ang wallet ko naiwan sa ibaba. Wala na rin kasi akong mapaglagyan. Pero naisip ko noon, ang importante sa akin, ligtas kami ni nanay. Pagkalipas ng ilang oras, dumating din yung mga rescuer. Gumamit sila ng bangka para kunin kami at ang iba pa naming kapitbahay. Pero dahil limitado ang espasyo, napilitan akong paunahin na lang muna si nanay. Nay, ikaw na muna. Magpapaiwan na lang ako. Babalik din naman sila. Hindi niya po ako gustong iwanan pero mapilit ako. Gusto ko kasing iligtas siya agad. Iniisip ko, mas mahalagang mailigtas yung mga matatanda at mga bata. Babantayan ko muna itong bahay at sa susunod na batch na lang sasabay. Pero mystery, ito na ata ang isa sa pinakamaling desisyon ko. Pagkaalis kasi nila, lalo pang lumakas ang ulan at hangin. Ang tubig baha, mas malakas na ang agos. Rinig ko ang ingay ng ilog na umaapaw at animoy nagbabanta na lunurin ang lahat. Nawasak din ang tulay na nagdudugtong sa aming purok at kalapit na bayan. Sa ilalim ng ulan, basang-basa at mag-isa ako sa bubong, nagsisimula na akong matakot. Habang tumitindi yung unos, parang pakiramdam ko, hindi na ako makakaligtas. Ilang oras na ang lumipas, inabot na ako ng sumunod na araw sa bubong ng bahay namin. Pero wala pa rin bumabalik na rescuer para sa akin, mystery. Sa totoo lang, umaasa na akong sa pagbukas ng mata ko, maririnig ko na ang tunog ng bangka o mga sigaw ng mga tumutulong. Pero wala talaga. Tahimik lang at nakakabingi ang paligid. Lumipas na ang buong araw, pero wala pa ring dumating. Humupa na rin naman ang bagyo, pero ang ilog na malapit sa amin ay patuloy pa rin yung malakas na pagragasa. Ramdam mo pa rin ang galit ng tubig sa mga tunog nito. Dahan-dahan akong bumaba mula sa bubong. Sa isip ko, kailangan kong linisin ang bahay kahit papaano. Pagpasok ko, para akong sinampal ng realidad, mystery. Puno ng putik ang loob ng bahay. Makapal, malagkit at mabaho. Yung dating tahimik naming tahanan, parang naging libingan ng ala-ala. Ang mga gamit namin, sira-sira na. Ang ibang kasangkapan, inaanod na ng tubig. Sinubukan ko namang linisin to, pero mabilis akong nawala ng gana. Parang hindi ko kasi alam kung saan ako magsisimula. Kaya lumabas na lang ako. Paglabas ko, tumambad sa akin ang mas nakakatakot na tanawin. Sa kalsada, nagkalat ang mga patay. Mga hayop na inanod ng baha. Ang mas masakit pa doon, mystery, may mga katawan ng tao. May mga bata, matatanda, na karamihan na tabunan ng makapal na putik o nadaganan ng mga sanga ng puno. Yung iba naman, naipit sa mga sirang gamit o tambak ng basura. Ang amoy, mystery, hindi ko malilimutan.
Napakasangsang ng amoy, halo-halong putik, tubig baha at nabubulok na laman. Halos hindi ko maihakbang ang mga paa ko habang naglalakad ako sa paligid. Sa bawat sulok, may katawan akong natutuklasan. Ang iba kilala ko, mga kapitbahay namin, mga taong nakakasalumuha ko araw-araw. Ang iba naman, hindi ko po alam kung taga saan. Baka inanod lang sila ng baha mula sa ilang lugar. May tao pa ba? May nakaligtas pa ba? Sinubukan kong sumigaw, Misteri. Umaasa akong may sasagot na may makikita akong ibang buhay sa baryo namin. Pero wala eh. Wala akong narinig kundi ang agos ng tubig sa ilog at mga ibon na lumilipad sa itaas. Doon ko po napagtanto, Misteri. Ako na lang ang natitirang buhay sa lugar namin. Ako at ang mga patay na hayop at tao na lang ang nahandoon. Sa oras na yun, para po akong nawala ng lakas. Napahagulgol na lang po ako sa gitna ng putik. Wala nang pakialam kung madungisan ako. Nagdasal ako ng nagdasal, umaasang may darating na tulong. Pero habang tumatagal, Misteri, nararamdaman ko talaga na parang unti-unti akong nilalamon ng matinding takot. Ilang araw po ang lumipas, pero wala pa rin dumadating na tulong. Sobrang gutom at uhaw na ang nararamdaman ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong tumayo para maghanap ng makakain o maiinom. Nililibot ko ang paligid, pero halos wala akong makita. Ang mga halaman, tuyot o natangay na ng baha. Yung nag-iisang tindahan sa baryo namin, sira na rin at wala nang laman kundi putik at basura. Kung buo lang sana yung tulay na nagkokonekta sa kabilang bayan, siguradong makakalabas ako rito. Makakapunta ako sa evacuation center para makahingi ng tulong. Pero dahil winasak yon ng ragasan ng baha, para akong kinulong sa lugar na ito. Wala akong mapuntahan, wala akong magawa. Dahil sa sobrang katahimikan ng lugar, naisipan kong ilatag na lang ang mga sirang sako sa labas ng bahay para may mahigaan ako. Doon ako natulog sa tabi ng bahay para sakaling pag may dumating na rescuer, agad nila akong makikita. Isang gabi, habang natutulog ako sa ilalim ng madilim na langit, nagising ako sa tunog ng mga yabag. Sa una po, mahihina lang. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, papalapit sila ng palapit. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa isip ko, baka mga rescuer. Kaya dali-dali akong tumayo. Pero nang tumingin ako sa paligid, wala naman akong nakita. Napakatahimik. Bukod sa mahinang ugong ng hangin at tunog ng ilog sa di kalayuan, wala akong makitang tao o kahit anino man lang. Pinilit kong silipin ang dilim gamit ang mahina kong flashlight. Pero wala talaga, Misteri. Kinabukasan, habang palibot-libot ako para maghanap ng maiinom na tubig ulan, napansin kong may kakaiba. Sa kabilang bahay na nasa tapat namin, alam ko may matandang bangkay na dati naroon, nakalubog sa putik at nakalupasay. Pero ngayon, wala na siya doon. Sigurado ako, Misteri, kung saan nakapwesto ang bawat bangkay sa baryo namin. Hindi ko sila ginalaw mula noong bumaba ang baha, kaya imposibleng mali ako. Pinilit kong tingnan ang paligid, baka inaanod ulit ng baha. Pero
Pero wala akong makitang bakas. Walang putik na bakas ng paghila o walang sanga o basurang gumalaw sa pwesto. Wala talaga eh. Kaya parang bigla akong kinilabutan. Hindi ko alam ang gagawin. Sa oras na yun, mas nakaramdam ako ng takot kaysa sa gutom. Sa isang baryo na puno ng mga patay, pakiramdam ko misteri. Hindi na ako nag-iisa. Naisip kong kailangan kong siguraduhin kung may nangyayaring kababalaghan sa baryo namin. Kaya nilagyan ko ng mga marka ang mga bangkay sa paligid. Sa bilang ko, may 2 matanda at 3 bata pa ang natira. Halos hindi ko na matagalan ng amoy. Napakabaho, nagahalong nabubulok na laman at putik ang parang sumisiksik sa mga ilong ko. Pero alam mo, misteri, nakapagtataka rin. Pati yung mga patay na hayop sa paligid ay unti-unti na ring nawawala. Wala ni isang bakas kung paano o saan sila napunta. Hindi ko piniling matulog ng gabi na yon, misteri. Sa halip, umakyat ako ulit sa bubong ng bahay namin. Doon ako nahiga sa tuktok ng nawasak naming tahanan. Iniisip ko, mas ligtas ako sa itaas sakaling may gumagalangang mabangis na hayop. Baka mga buwaya mula sa ilog o ibang mabangis na nilalang ang naligaw dito. Tahimik ang gabi, pero hindi ito yung uri ng katahimikan na nagpapakalma. Alam mo, misteri, ito yung katahimikan na parang nagbabanta. Yung parang hinihintay ka ng isang bagay na hindi mo nakikita. Ang dilim-dilim ng paligid, lalo na't walang kuryente sa baryo namin. Ang tanging liwanag ko lang ay ang sinag ng buwan. Lumipas naman ang ilang oras na walang nangyayari. Halos humihiwalay na ang isipan ko sa katawan ko sa sobrang pagod, pero pinilit kong manatiling gising. At maya-maya nga, bigla akong nakarinig ng mahihinang yabag. Sa una, halos hindi ko pa ito napansin. Mahina, mabagal, parang nagsasalita ng bawat hakbang. Pero habang tumatagal, misteri, napagtanto ko na hindi ito nagmumula sa iisang nilalang. Marami sila. Dumapa ako sa bubong, pilit na nagtatago habang nanlalamig sa kaba. Dahan-dahan kong sinilip ang paligid mula sa gilid ng bubong. Ang lamig ng hangin, parang dumiretso sa buto ko nang makita ko kung sino o ano ang mga naglalakad sa paligid. Isa-isa silang lumitaw mula sa dilim, misteri. Sa umpisa, mahirap aninagin ang mga anyo nila. Ang mga katawan nila ay baluktot, hindi normal ang hugis. Pero ang pinaka nagbigay ng kilabot sa akin, misteri, yung mga mata nila. Kulay pula at nanlilisik, parang nagbabaga sa dilim. Hindi rin tuwid yung mga lakad nila. Pero kahit ganun, ang likse ng mga kilos nila. Nanatili akong nakadapa. Pilit na pinipigil ang sarili kong huminga ng malakas. Pero nanlaki yung mga mata ko nang makita ko ang susunod nilang ginawa. Isa sa mga nilalang ang lumapit sa bangkay ng isang matandang babae na minarkahan ko kanina. Dahan-dahan nila itong binuhat at parang walang effort, misteri, kahit halata namang mabigat ang katawan nito. Yung iba, kinuha rin ang bangkay ng isang bata. At yung isa namang nilalang na nasa likuran, halatang hindi na makapagpigil. Agad niyang sinunggaban ang braso ng bata at nginasab ito.
narinig ko pa ang tunog ng laman ng nilalapa niya. Napatakip ako ng bibig, nanginginig sa takot. Gusto kong sumigaw, pero alam kong hindi ko dapat gawin yun. Dahil kapag narinig nila ako, siguradong ako na ang isusunod nila. Ilang minuto pa ang lumipas at matapos nilang kunin yung mga bangkay, sabay-sabay silang lumakad palayo. Parang may iisang layunin ang lahat ng mga kilos nila. Yun ay ang kumain ng laman. Naiwan ako sa bubong, nanlalamig at punong-puno ng takot. Hindi ko alam kung ano ang mga nilalang na yun. Pero isa lang ang sigurado ako, Misteri. Hindi sila tao. Halos hindi ako nakatulog buong gabi dahil sa nasaksihan ko. Parang hindi na matatanggal ang takot na bumalot sa katawan ko. Magdamag akong nagdasal, paulit-ulit, na humihiling na sana may dumating ng tulong mula sa kabilang bayan. Habang nagbabantay ako, hinintay ko ang liwanag ng araw na tila bakay tagal dumating. Nang sumikat na ito, saka palang unti-unting humupa ang kaba ko. Nakaramdam na ako ng antok at doon ko lang din naramdaman na kahit papaano, ligtas ako pansamantala. Sa sobrang pagkadesperado kong makaalis sa lugar namin, nagtungo ako sa ilog nang magising ako. Umaasa ako na baka sakaling humupa na ang tubig at makatawid na ako papunta sa kabilang bayan. Pero Misteri, nadismaya ako nang makita ko ang ilog. Napakalaki pa rin ng tubig at napakalakas ng agos. Mapanganib subukang tawirin ito, lalo na't mahina na ang katawan ko sa gutom at pagod. Umupo ako malapit sa ilog. Nagbabakasakali pa rin na baka may dumating na tao mula sa kabilang bayan. Pero lumipas ang oras at wala pa rin. Sa gutom at kawalan ng pag-asa, nilipasan na naman ako ng araw. At habang papalapit na naman yung dilim, nagsimula na naman akong mangamba. Alam kong paparating na ulit yung mga nilalang na yun. Kaya agad akong tumakbo pa uwi sa bahay at umakyat sa bubong. Tulad ng dati, doon ako nagtago. Palalim na nang palalim ang gabi. Ang tanging maririnig mo lang sa paligid ay ang kuliglig at agos ng tubig. Wala akong magawa kundi maghintay at magmasid. Palinga-linga, hinahanap kung saan manggagaling ang mga nilalang. Hanggang sa marinig ko na nga yung mga pamilyar na tunog ng mga yabag. Mahina pero madami. Dahan-dahan silang nagsisilabasan mula sa dilim. Parang mga anino na bigla na lang lilitaw. Hindi ko talaga maiwasang kabahan habang nanonood. At tulad ng dati, kinuha nila ang natitirang bangkay. Pero ngayong gabi may kakaiba, Misteri. Narinig kong nagsalita ang isa sa kanila. Kulang na ito sa atin. Kailangan pang maghanap ng mga ibang patay sa lugar. Ang tono ng boses niya, Misteri, hindi pangkaraniwan. Magaralgal, parang halimaw. Para bang kombinasyon ng tunog ng bayawak at ahas. Maya-maya, halos manlaki ang mata ko nang makita ko silang nagsimula ng maghanap sa mga bahay-bahay. Isa-isa nilang pinasok ang mga kabahayan sa amin, naghalughog ng mga natirang bangkay. Tumigil ang hininga ko nang makita kong papalapit ang isa sa pinto ng bahay namin. Habang nakadapa sa bubong, tahimik akong umatras. Ang mga kamay ko'y mahigpit na nakatakip sa bibig ko. Pigil na pigil ang anumang ingay. Nakita kong huminto siya sa may pinto. Sa sobrang lapit,
nakita ko ang itsura niya. Ang balat niya, Misteri, makaliskis, parang sa bayawak. Ang dila niya, mahaba at patulis. Labas-masok sa bibig niya na parang hinahanap ang amoy ng tao. Halos hindi ako makahinga sa takot. Kulang na lang, Misteri, mapasigaw ako. Habang umaatras ako ng tahimik, bigla kong naramdaman ang yero ng bubong. Napakasakit. Nahiwa ang hita ko sa isang matalim na dulo. Napangiwi ako sa hapde, pero pinilit ko pa rin hindi sumigaw. Pero ang mas ikinabahala ko, tumulo ang dugo mula sa sugat at pumatak ito pababa sa lupa, malapit sa nilalang. May sariwang dugo rito. Nabigla ang iba niyang kasamahan at nagsipuntahan sa lugar kung saan siya nakatayo. Hindi ko na hinintay pa kung ano ang mangyayari, Misteri. Tumayo na ako at tumakbo. Pero marupok na pala yung bubong. Bigla itong bumigay at nahulog ako sa loob ng bahay. Napakabilis ng pangyayari. Narinig ko ang malalakas na yabag ng mga nilalang papunta sa loob ng bahay namin. Sa sobrang sakit ng pagkakabagsak ko, hindi agad ako nakatayo. Isama mo pa ang sugat sa hita ko na tuluyan ng nagdugo. Biglang sumulpot sa harapan ko ang isa sa mga nilalang. Ang dila niya halos dumikit na sa mukha ko. Sa sobrang lapit, kitang-kita ko ang mga nanlilisik niyang pulang mata at matatalas niyang ngipin na parang handang sumaksak sa laman ko. Nang akma niya akong kakagatin, dumakot ako ng putik mula sa sahig at itinapon ito sa kanyang mga mata. Agad siyang nagwala sa kawalan ng paningin. Kaya ginamit ko na ang pagkakataon para makatakas. Tumakbo ako papunta sa bintana at sumugod palabas. Kahit nanginginig sa takot at hapde, patuloy ako sa pagtakbo. Naririnig ko ang mabibigat na yabag ng mga nilalang sa likuran ko. Parang mga bayawak ang takbo nila, Misteri. Mabilis at nag-uunahan. Ang tanging nasa isip ko lang ay makatakas. Hanggang sa narating ko ang ilog. Wala na akong ibang mapuntahan. Kaya tumalon na lang ako sa tubig kahit napakalakas ng agos. Mas mabuti ng malunod kaysa pagpiestahan ng mga halimaw na iyon. Sa gitna ng ilog habang nagkukumahog ako, nakita ko ang isang malaking tubo mula sa dating tulay. Kumapit ako dito ng mahigpit para hindi ako tangayin ng agos. Nakita kong nagtipon-tipon ng mga nilalang sa gilid ng ilog. Pero Misteri, hindi sila tumatawid. Hindi ko alam kung takot lang ba sila sa tubig o sadyang ayaw nilang tumawid mula rito. Kaya sa pagkakataong yun, naramdaman kong kahit paano ligtas ako. Hindi sila agad umalis noon. Nagbabaka sakaling makabitiw ako o anudin ang alon. Handa pa rin nila akong kunin. Pero Misteri, hindi ako nagpatalo. Pinilit kong makatiis hanggat kaya ko. Pagdating ng umaga, unti-unti na silang naglaho. Naiwan akong nakabitin sa tubo. Nanghina, pero kahit paano, ligtas ako. Ilang oras ang nakalipas, nakarinig ako ng isang boses. Tao! May tao rito! Mga rescuer, Misteri.
Maiyak-iyak ako sa tuwa. Sa wakas, may sasagip na sa akin. Nasagip ako, Misteri, sa awa ng Diyos. Ayon sa mga rescuer, may isang batang napadaan sa kabilang bahagi ng ilog at ito ang unang nakakita sa akin habang nakabitin ako sa tubo. Agad itong humingi ng tulong sa mga nakakatanda, dahilan upang dumating ang mga tagapagligtas. Nang makaalis ako mula sa ilog, hindi ko napigilang maiyak sa sobrang pasasalamat. Sa wakas, natapos na rin ang bangungot na bumalot sa akin ng ilang araw. Laking tuwa ko rin nang makita ko si nanay sa evacuation center. Ligtas siya, Misteri. Hindi ko maipaliwanag ang saya ng muling mayakap sa kanya. Napaka-espesyal ng sandaling yun. Sa gitna ng lahat ng trahedya, buo pa rin kaming mag-ina. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti nang bumaba ang tubig sa ilog. Kahit may sira pa ang tulay, nagawa na itong madaanan. Ang ilan sa aming mga kalugar ay nagsiuwian upang ayusin ang kanilang mga tahanan na nawasak ng bagyo. Gayunpaman, marami pa rin ang nawawala ng pag-asa sa paghahanap ng labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa isang pagkakataon, habang nagkukumpulan ng mga tao, nagpasya akong ibahagi sa kanila ang mga nasaksihan ko. Maniwala man kayo o hindi, mga bangkay ng pamilya niyo ang nakita ko sa baryo. Pero Kung gayon, nasaan na sila? kinuha sila ng mga nilalang eh. Mga nilalang na hindi ko alam kung anong klase. Basta ang alam ko, kumakain sila ng bangkay. Nagkatinginan ng mga tao. Ang ilan ay halatang natakot, pero karamihan nagpakita ng pag-aalinlangan. Anong klaseng nilalang? Anong sinasabi mo? Lumunok ako ng malalim bago sumagot. Mga taong ahas o bayawak. Hindi ko alam kung paano sila ipapaliwanag eh. Basta bigla na lang silang dumating doon at sila yung kumuha ng mga bangkay. Nakita ko pa nga yung isa eh. Kinain mismo yung braso ng bata. Biglang naging tahimik ang paligid. Ang iba'y halatang hindi makapaniwala. Pero may mga tao ring nagtanong pa. Nagpumilit na alamin kung ano ang nakita ko. Sa sobrang desperasyon ng ilang pamilya, nagsimula silang suyurin ang masukal na bahagi ng baryo. Umaasa silang matuklasan ang kinaroroonan ng mga nilalang na tinutukoy ko. Pero Misteri, bigo silang matunton ang mga ito. Walang bakas, walang palatandaan. Parang hindi sila kailanman nagkaroon ng bakas sa lugar namin, maliban sa pagkawala ng mga bangkay. Dumaan ang ilang linggo at unti-unti nang bumalik sa normal ang baryo namin. Ngunit para sa mga nawala ng mahal sa buhay, nanatili ang pait at galit. Ang iba naman, hindi matanggap ang pagkawala ng mga labi ng kanilang pamilya. Sa halip na makiramay, ang ilan pa sa kanila ay inakusahan ako ng mas malala. Baka dahil sa gutom mo, kinain mo na ang mga bangkay. Siguro'y cannibal ka. Napakasakit, Misteri. Pero wala akong magawa kundi tiisin ang kanilang mga paratang. Alam kong mahirap paniwalaan ang kwento ko, lalo na tungkol ito sa mga nilalang na tila ba'y galing sa alamat. Pero alam ko sa sarili ko ang totoo, na totoo lahat ang nakita ko. Ang mga taong ahas o bayawak na yun, ang kanilang nanlilisik na mga mata, mga magaspang
at makaliskis nilang balat ay hindi ko malilimutan habang ako ay nabubuhay. Misteri, ang kwento kong ito ay mahirap paniwalaan, pero ito ang totoo. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot sa mga nangyari sa akin. Hindi ko alam kung sino ang maniniwala, pero sana magsilbing babala ito sa inyong mga tagapakinig. May mga nilalang sa dilim na hindi natin maipaliwanag. Hindi man sila laging nagpapakita, pero kapag nagkaroon ng sakuna tulad ng mga bagyo o baha, doon sila lumilitaw. Kapag nasa lugar kayo kung saan malayo ang tulong, huwag kailanman kalimutan ang pagdasal at matinding pag-iingat. Hanggang dito na lamang po, Misteri. Sana'y nagdala ang kwento kong ito ng kilabot at aral sa inyo.